Magbe-20 anyos na si Skylie Verdejo noon nang makita nito ang sanggol sa tabi ng daan na nakabalot ng asul na tela at may pangalang Caleb. Nakita pa nito ang babaeng nag-iwan sa baby. Takang-taka siya dahil parang tuta lamang nitong iniwan ng sanggol sa damuhan. Gusto man niyang i-report sa mga pulis ang nangyari, ngunit nagdalawang isip ang dalaga. Lalo at napamahal ito sa baby sa maikling panahon lamang. Kaya isang desisyon ang nabuo sa isip ng dalaga, ang ampunin ng sanggol na hindi alam ng mga otoridad. Dahil bukod sa napamahal na ito sa baby, naranasan na kasi ni Skylie na maging ulilang lubos. Itinuring nitong tunay na anak ang bata. Hanggang nag-4 na taon si Caleb. Nagtatrabaho na noon ang dalaga bilang isang assistant manager sa isang finance company. Nang mapromote ito bilang manager, inilipat ito ng branch sa Maynila. Dahilan upang lumuwas silang mag-ina sa lungsod. Wala rin namang mapag-iiwanan sa anak niya dahil wala rin naman siyang ibang pamilya. Ang akala ni Skylie ay mas magiging maayos ang buhay nila sa Maynila. Ngunit hindi pala dahil may umako sa anak niya. Si Zane Cordova, ang CEO ng company na kanyang pinagtatrabahuhan. Ito ang nagpakilalang ama ng anak niya. Ito ang araw na kanyang kinatatakutan. Ang agawin na lang bigla ang bata na pinag-alayan niya ng kanyang panahon. Paano nito ipaglalaban si Caleb kung lahat ng patunay ay meron ng binata? Handa bang ibigay ng dalaga ang anak para bigyan ito ng maayos na buhay? O ipaglaban niya dahil kahit saang tingnan, siya ang kinilalang mami ni Caleb? Hanggang saan kayang ipaglaban ni Skylie ang bata? Kaya ba niyang gawin ang lahat para sa anak? 7,000. Hindi pa kasama ang tubig at kuryente. May sariling metro ang tubig at kuryente. Kaya depende sa gamit ninyo ang babayaran ninyo. Ngumiti si Skylie matapos marinig ang paliwanag ni Ate Susan na siyang landlady ng uupahan nilang bahay. Sakto ang laki noon sa kanilang dalawa ni Caleb. May isang kwarto, kusina, sala at isang banyo. Maayos na para sa kanya. Dahil sila lang ni Caleb ang titira. Ayaw kasi ni Skylie na may kahating ibang tao. Nag-iingat lamang ito dahil sa mga masasamang tao ngayon. Salamat po Ate Susan. Babayaran ko na po ang 2 buwan na upa. Nagliwanag ang muka ng kanyang kausap. Ay mabuti naman. Salamat Skylie. Kailangan ko pa naman ngayon ng pera. Ramdam ng dalaga na mabait ito dahil sa ngiti at pananalita. Nauna nang pumasok si Caleb sa loob. Taga saan ba kayo? Tanong nito nang makuha ang pera. Taga Nueva Ecija ho. Ganun ba? O sige ha, nariyan lang ang bahay ko sa 3 gate. Kung may kailangan ka o kung may problema, tawagin mo lang ako. Tumango ito na may kasamang ngiti. Sige ho, salamat. Hindi gaya ng bahay nila sa Nueva Ecija ang lugar dito sa napuntahan niya. Dahil payapa at layo-layo ang bahay doon. Samantalang dito, dikit-dikit at napakaraming tao, palibhasa ay syudad. Hindi pa naman maituturing na squatter dahil maayos naman ang mga bahay. Overcrowded lamang dahil sa dami ng nakatira. Sa tapat ng bahay niya ay kalsada. May mini grocery sa kabilang kalsada katapat, kung saan may mga tambay na nagiinuman. Pahapon na silang dumating ni Caleb, kaya maraming mga batang naglalaro at maiingay. Naghahabulan at may nagbabasketball sa covered court malapit lang sa bahay na inuupahan nila. Naririnig ang bola sa tuwing ididribble iyon ng kung sino. Isang buntong hininga habang pinagmamasdan niya ang paligid. Ito na ang bagong lugar niya kasama ang anak. Sana ay maging mabuti ang panahon at langit sa kanilang mag-ina. Mommy, pasok na po. Lumingon ang dalaga sa may pintuan. Oo, nariyan na anak. Binuhat niya ang maleta at isang backpack. Ang ibang gamit nila ay nasa loob na rin. Sa Lunes ang simula ng trabaho niya sa Cordova Finance Corporation. Bagong trabaho, bagong lugar at bagong simula. Mommy, sasama po ako sa work mo, diba? Habang nag-aayos ng mga gamit nila sa silid, pumasok si Caleb. Hawak ang cellphone niya na hiniram nito sa kanya. Nakakapit pa ito sa doorknob habang nagsasalita. Hindi ko pa alam anak. Saan po ako kung hindi mo po ako isasama? Napaisip siya.
balak niya sanang iwanan muna kay Ate Susan ang bata. Lalo na at hindi siya sigurado kung pwede bang magdala ng anak sa trabaho. Nasanay kasi si Skylie na dala-dala niya si Caleb sa trabaho araw-araw noon sa Nueva Ecija. Hindi naman kasi ito malikot gaya ng ibang bata. Kapag sinabi niyang dyan lang, ay doon lang din ito hanggat hindi niya sinasabing tumayo na. Napakabait na bata ni Caleb. Gwapo rin ito na parang anak ng isang artista. Kaya nga takang-taka siya kung bakit inabando na ito ng kung sino. Nanay kaya ni Caleb ang nag-iwan sa bata sa lugar nila noon? Dahil kung nanay, walang konsensya ang babaeng yun. Hindi po ako maglilikot doon, Mommy. Isama niyo na po ako sa work. Behave lang ako. Promise, Mommy. Buntong hininga na naman ang nagawa niya. Ang lalim nun dahil inaalala niya na sana mabait ang CEO. Sa main branch pa naman din siya inilipat dahil ang department manager ay nag-retire na daw kaya siya itong papalit. Okay, sige na basta kapag nangulit ka doon, hindi na kita ulit isasama. Maiiwan ka ditong mag-isa. Naiintindihan mo ba, nak? Sumilay ang ngiti sa labi ng 4 years old na anak niya. Tumakbo ito palapit sa kanya at isang mahigpit na yakap ang isinagot. Thank you, Mommy. I love you, Mommy. Pinisil nito ang pisngi. Mahal ka din ni Mommy ng sobra, anak. Alam niya na hindi niya ito tunay na anak, pero para sa kanya, hindi basihan yon para hindi niya ibigay ang 100% na pagmamahal para sa bata. Caleb, tara na anak. Opo, Mommy. Binitbit agad ni Skylie ang bag ng bata. Lunch bag na may lamang tanghalian at ang kanyang personal na gamit na nasa shoulder bag naman nakalagay. Don't forget your cap, anak. Palabas na ito nang bumalik si Caleb para kunin ang asul na sombrero na may nakadrawing na dinosaur. Pagkalak niya ng pinto, sabay na silang dalawa na lumabas ng gate. Maglalakad pa kasi ang dalawa ng mga 5 minuto para makalabas sa hantayan ng mga sasakyan. Mommy, sa backpack ko po yung mga crayons ko. Tumingin siya sa tabi niya. Oo, ipasok ko na pati ang drawing at coloring books mo, anak. Yun lang kasi ang kailangan ni Caleb para hindi ito maging abala sa kanya sa trabaho. Yan yata yung bagong lipat sa bahay ni Susan. Mag-ina ba yan? Bakit walang asawa? Ang sabi, iniwan yata ng ama ng bata. Naririnig niya ang usapan ng mga babae sa tabi ng kalsada. May walis na hawak habang nasa labas ng bakuran ang matabang babae. Ang kausap nito, may hawak na kape at panay ang higop. Mukhang kailangang mag-ingat dahil mga tsismosa ang mga tao rito. Halata naman sa mga tingin ng mga ito. Pinasadahan niya ang mga babae na paiwas ng tingin sa kanya. Maganda yung babae pero hindi sila magkamukha ng bata. Bilisan mo, anak. Bulong na lang nito sa anak dahil nakatitig na rin ito sa mga babae sa likuran. Mukhang pati ang bata nakikinig rin sa usapan. Mommy, tayo po ba yung sinasabi nila? Sabi na't nakikinig talaga ito. No anak, hindi tayo yun. Halika na't baka malate pa si Mommy sa work. Hindi na nakatiis si Skylie. Hinila niya na ang anak para mabilis silang makarating sa paradahan. May mga tao talaga na may sariling paliwanag sa lahat, kahit hindi alam ng mga ito kung ano ang totoo. Tapos ipapakalat na ganun nga. Natural talagang chismosa. Saan po, ma'am? Sa Cordova Finance Company, Manong. Sige ho, sakay na taalis na tayo. Ani ng driver ng tricycle. Pinapasok niya si Caleb bago siya sumampas sa front seat. 15 minutos din siguro ang biyahe sa tricycle dahil mahina ang usad ng mga sasakyan. Nakalimutan niya, Maynila pala ito't hindi probinsya. Wala kasing traffic sa kanyang pinanggalingan. Mommy, bakit po ganito? What do you mean, anak? Mabagal po ang tricycle. Shh, stop talking, anak. Bumalik na lang ito sa pagtingin-tingin sa labas dahil sa kanyang sinabi. 40 po, ma'am. 2 kasi kayo ng anak mo. Hindi na nagsalita si Skylie at nagbayad na lang dahil mag-aalas 8 na at baka malate pa siya. Pagkakuha ng sukli na 10, mabilis niyang hinila si Caleb. Faster, anak. Malilate si Mommy sa unang araw. Ouch! What the hell? Pero natigilan silang mag-ina nang may mabangga siya. Binitiwan niya ang bata at pinulot ang nahulog na lunch bag, tsaka tumingin sa babae.
Dalawa yung mga mata mo pero kahit ang tumingin sa paligid hindi mo magawa. Look what you've done to my dress. Sorry po ma'am, nagmamadali po kasi. Ngunit natigilan lamang si Skylie nang makita ang mukha ng babae. Nanginginig siya nang maalala ang mukha nito. Hindi niya pwedeng makalimutan ang mukha ng babaeng nag-iwan kay Caleb sa tabi ng kalsada. Tabi! Itinulak pa nito ang dalaga. Hey, bakit mo itinutulak ang mami ko? Pero bago ito makalingon sa anak niya, hinila niya si Caleb at biglang niyakap upang ilayo ang mukha ng bata sa babae. Sorry miss, mahina na usal ni Skylie. Umarko ang kilay nito. Sorry. Next time gamitin mo yung mata mo. Pagtataray nito. Hindi na sumagot ang dalaga upang matapos na ang usapan at tumalikod na ito. Dahil sobrang kaba ang nararamdaman nito ng mga oras na yon. Ni minsan, hindi nakalimutan ng dalaga ang mukha ng babae. Dahil kitang-kita nito ang buong mukha nito nang ilapag nito sa damuhan si Caleb. Nang tumalikod ang babae, tsaka lamang binitiwan ni Skylie ang anak. Bakit po mami? Hindi nito sinagot ang tanong ng anak. Mas ibinaba niya ang cup nito upang hindi makita ang mukha ni Caleb. Huwag mong itataas anak, ganyan lang ha. Nakikita naman ng bata ang daanan, kaya hindi ito madadapa kung sakali. Tsaka nakaalalay naman siya para hindi iyon mangyari. Kahit 4 na taon na ang pangyayaring yun, hindi pa rin nakakasiguro si Skylie na hindi nito namumukaan si Caleb. Lalo na at pumasok din ang babae sa building kung saan siya patungo. Good morning miss, I am Skylie Amari Verdejo, ang manager na mula sa Nueva Ecija. Yes po ma'am, na-inform na po kami ng branch ninyo. Sa 4th floor po ang opisina mo ma'am. Thank you. You're welcome ma'am. Diretso na silang mag-ina sa elevator paakyat. Habang nasa loob nun, panay pa rin ang tanong ni Caleb tungkol sa naging kilos niya kanina. Shh, be quiet big boy. Napabusangot na lamang ito at hindi na muling umimik hanggang sa makalabas sila ng lift. Hindi pa man siya late dahil may 5 minutes pa naman. Habang patungo sa opisina na nasa dulong pasilyo, ang mga empleyado roon ay halos hindi mapoknat ang tingin sa kanila ng anak niya. Nakasunod ang mga mata ng mga ito sa bawat hakbang nilang mag-ina. Kulang na lang, bilangin ng mga ito ang bawat hakbang nila. Siya ba ang bagong manager department? Oo siya yata, bakit may anak? May asawa na siguro, pero in fairness napakaganda at sexy niya. Yung bibig mo Teo. Nakita pa ni Skylie ang paniniko ng kasama nito sa katabing lalaki. Good morning ma'am, ikaw po ang bagong manager? Tumigil siya sa paghakbang. Good morning din. Oo ako, nice to meet you all. Sana ay magkasundo tayong lahat para sa ikabubuti ng ating department. Aniya nang nakangiti. Nagkatitigan ng iilan. Ngumiti naman ang mga kalalakihan. Mukhang mababait naman ang mga ito. Sana ay maging maayos ang trabaho nilang lahat. Ikaw ang bagong manager? Pero mula sa may pintuan, bumungad ang babaeng nakabangga niya kanina sa labas ng building. Mataray ang pagkakatitig nito at mapang-insulto ang ngiti ng babae. Maganda at sexy. Hindi iyon maipagkakaila. Pero hindi niya yata gusto ang ugali nito. Miss Tanya, good morning po ma'am. Hindi nito pinansin ang mga bumati. Dire-diretso ito palapit sa kanya. Itinago niya si Caleb sa likod. Kahit ang bata, halatang takot din sa mukha nito. Ano bang klase ang branch sa Nueva Ecija? At taanga-anga ang ipinadala nila. For sure, walang maitutulong ang katangahan mo sa trabaho. Sasabihin ko kay Zane na palitan ka oras na nagkamali ka. Ngiti ang naging sagot niya. Are you insulting me? Do you know who I am? Fiancé ako ng CEO. Always remember that. Mas lumapit ito sa kanya. I'll watching you. At wag na wag kang magkakamali dahil kaya kong utusan ng fiancé ko na palayasin ka anumang oras. Miss Tanya, I'm sorry to say this but binabantaan mo ba ako? Natawa ito. No, I'm not. Sinisiguro ko lang na hindi ka magiging kahihiyan ng kumpanya. Excuse me, may trabaho pa ako. Have a nice day. Ngumiti siya rito. Kumuyom ang kamao nito pero who cares? Magtatrabaho siya ng maayos at hindi siya magiging kahihiyan.
Kung may dapat na mahiya, si Tanya yun dahil sa ginawa nito kay Caleb 4 years ago. Maayos naman ang naging unang araw ni Skylie sa trabaho. Kahit maaga pa siyang nagkaroon ng kasagutan sa trabaho. Nabawi naman iyon dahil maayos katrabaho ang kanyang mga kasama. Hindi naman din nakita ng dalaga ang Tanya dahil ayon sa mga katrabaho niya, hindi naman ito nagtatrabaho sa company. Lagi lang itong naroon dahil gusto daw yatang maging bodyguard ng CEO para mabantayan ito 24/7 ng fiancé na walang nilalandi. Hindi nakita ni Skylie ang CEO dahil may out-of-town business trip daw ito for 1 week at next week pa ang balik. Kaya ang Tanya ang nag-a-acting CEO kahit walang abiso ng boss nila. Wala namang naging problema kay Caleb dahil nasa opisina lang niya ito at nanonood ng TV. Kung magsawa ito, nagdodrawing at nagkukulay. Anak, tara na, uuwi na tayo. Otomatikong tumayo ito upang ayusin ang mga crayons na nagkalat sa mesa sa harap ng couch. 4 PM na din ng hapon. Nag-lipstick lang siya ng manipis para naman maging komportable pa rin siya kahit na hapon na. Hinilot pagkatapos ang batok. Sumasakit iyon sa kakayuko kaharap ang kanyang laptop. Habang nag-aayos ng sarili, si Tanya pa rin ang nasa isip niya na baka ito ang tunay na ina ni Caleb. Pero kung tititigang maigi, hindi magkamukha ang dalawa. Walang kahit isa kay Caleb na nakuha nito sa ina. Sana ay hindi nga dahil natatakot siya na baka kunin ito ang anak niya oras na malaman nito na ito ang batang napulot niya na iniwan ni Tanya. Napakalayo ng Nueva Ecija para itapon ng baby. Taga Maynila pala ang babaeng yun pero sa probinsya pa nito iniwan ng bata. Napakawalang puso ni Tanya. Parang wala itong nagawang kasalanan kung titingnan. Mabuti at nakakatulog pa ito ng maayos sa gabi dahil sa pag-abandona nito kay Caleb. Sigurado siya na hindi ito ina ni Caleb dahil walang matinong ina na magtatapon ng baby sa liblib na lugar. Paano kung hindi siya napadaan doon? Paano kung sumakay siya pa uwi at hindi nag-shortcut? Baka kinain na ng mga hayop ang bata o di kaya namatay dahil sa ulan. Napakawalang puso ni Tanya. Sobrang sakit sa kanya na malamang parang baliwala kay Tanya ang ginawa nito noon. Mommy? Why are you crying? May nang-away po ba sa'yo? Sino po, Mommy? Bigla siyang napapunas ng luha. Tumingin siya sa paanan dahil naroon ang anak niya na nakatunghay sa kanya. Hindi napuwing lang si Mommy. Pumantay ito sa bata. Sige na anak, blow mo yung eyes ni Mommy. Napuwing kasi. Wala na po, Mommy. Aba, wala na nga. Thank you, my love. Kailangan niyang itago sa bata ang nakaraan. Dahil tsak na masasaktan ito, oras na malaman ng anak niya ang tungkol sa nangyari dito. Ayaw niyang nasasaktan si Caleb. Mahal na mahal niya ang batang ito at handa niyang ilaban ng bata hanggang sa kamatayan. Tara na anak, baka matraffic na naman tayo. Masaya itong kumapit sa kanyang palad. Nagugutom na nga po ako Paglabas ng opisina, muli itong nagsalita. O sige, dadaan tayo sa Frank's Burger sa labas mamaya. Napasigaw ito. Favorite kasi nito ang putlong hotdog. Paglabas nila ng lobby, may tumigil na magarang sasakyan sa tapat ng building. Ngunit hindi iyon alintana ng mag-ina. Dahil ang sa Frank's Burger sa tabi ng gusali na katuon ang tanaw ng mag-ina. Good afternoon, Sir Shane. Nandito pa ba ang bagong manager? Baritonong usal nito sa guard na sumalubong. Hindi ko po napansin, sir. Baka nasa labas pa po ng opisina niya. Hindi na ito sumagot. Tumalikod ito patungo sa reception area. Mommy, yung blankie ko po! Natigilan si Skylie. Ang tinutukoy nito ay ang tela na kulay blue na may nakabordang pangalan ng bata. Simula noon kahit nasaan ito pumunta, dala iyon ni Caleb. Agad niyang hinalukay ang bag nito na suot ng anak sa likod, ngunit wala doon. Mukhang naiwan sa opisina anak. Natigilan ito. Miss, babalikan na lang namin. Okay po ma'am. Agad na pinababa ni Skylie ang bata sa kinauupuan nito. Hindi pa naman luto ang order nila. Kaya iyon sinabi ng dalaga. Hindi kasi pwedeng iwan ang blankie nito dahil hindi makakatulog si Caleb kapag hindi iyon katabi. Noon pa man, dala-dala na iyon ng anak niya kahit saan. Kaya nga may backpack ito palagi. Doon nilalagay ang blankie nito.
Hindi niya alam kung paano ba nagsimula. Nasanay lang kasi siya noong baby pa ito na ikinukumot niya ang tela na iyon kay Caleb, kaya siguro ito nasanay. Naalala pa ni Skylie, noong 2.5 taon si Caleb, nilabahan niya ang kumot nito, ibinabad niya sa powder at hindi agad nilabahan, kaya buong gabing umiiyak si Caleb. Noong una, hindi niya alam kung bakit, lahat ay ginawa na niya, pero kahit anong gawin niya, umiiyak pa rin ito. Blankie ang gusto nito. Kaya naglaba siya ng madaling araw at pinlansya iyon para matuyo. Simula nun, nagtanda na si Skylie na dapat sa lahat ng oras, dala ng anak niya ang Blankie nitong sinasabi. Ma'am Skylie, nandito pa po pala kayo. Natigil si Caleb sa paglalakad papasok ng lobby nang bumungad ang security. Nagtaka siya dahil humahangos ito. Bakit? Kasi po, nandito si Cersei na tinahanap niya po kayo, ma'am. Akala ko nga ho at nasa opisina niyo po kayo kaya sinabi kong nandun kayo. Hindi ko napansin na nakalabas na po pala kayo, ma'am. Ang CEO ang tinutukoy nito. O sige, pupuntahan ko na lang. Nagmamadaling dumiretso sila ni Caleb sa lift upang umakyat sa 4th floor, kung saan ang opisina niya at kung saan din naiwan ang kumot ng anak niya. Kala niya nasa out of town ito pero bakit nandito? Dahil ayon sa katrabaho niya kanina, Monday pa ito magre-report dito sa kumpanya. Natigil ang pag-iisip ni Sky nang bumukas ang elevator. Si Caleb ang naunang lumabas. Tumatakbo ito pabalik sa kanyang opisina. May mga papasok na ng lift dahil uuwi na rin. May ilan pa palang naiwan. Mauna na po kami, ma'am. O sige, mag-iingat kayo. Pagpasok ng mga ito, lumabas naman siya. Siya nga po pala, ma'am. Nasa opisina niyo si Cersei. Ang gwapo, di ba? Hindi ako makamove on. Super talaga ang kilig ko nang mahawakan ko ang kamay ni Sir. Narinig niya pa iyon bago sumara ang lift. Parang kinabahan tuloy siya dahil sa narinig na yun. Hinanap agad ni Sky si Caleb. Wala na kasi ito. Mukhang nasa loob na ng office. Minadali ng dalaga ang bawat hakbang dahil baka magdadadaldal na naman ang anak niya. Nakakahiya naman sa CEO. Yes sir, that is my Blankie po. Really? This is yours? Sunod-sunod na tango ang sagot ni Caleb. What's your name? My name is Caleb Verdejo, sir. Kitang-kita ni Sky ang gulat sa mga mata ng lalaki. Kalong nito si Caleb. Hawak sa kaliwang kamay ang tela na pagmamay-ari ng anak niya. Nang mapansin nito na pumasok siya, otomatikong bumaba ang anak niya at tumakbo patungo sa tabi niya. Anak mo? Napansin agad ni Sky ang pagkautal-utal nito. Ni hindi mapok na tangtingin ito sa anak niya kahit nagtatago na ito sa kanyang hita. Yes sir, he is my son Caleb. Direktang aniya rito. Mukhang ito ang CEO at totoo ngang sinasabi at kilig ng kanyang mga katrabaho. Para itong isang Turkish actor sa paborito niyang telenobelang Erkensikus. Ang fit ng polo black na suot nito, nakatakin sa maong pants. Ang ganda ng katawan. May iilang mga beard na tumutubo sa mukha nito. Mahaba rin ang buhok na naka-ponytail kagaya ng bidang lalaki sa telenovela. Hawak pa rin nito ang Blankie ng anak niya. Mommy, yung Blankie ko. Bulong ni Caleb. Mukhang narinig iyon ng lalaki. Ito mismo ang lumapit at ramdam niya ang panginig ng braso nito nang iabot ng lalaki ang kumot sa anak niya. Nagtataka siya. Thank you sir. Ani ng bata. Ngumiti ito kay Caleb pero pagtingin niya, bigla itong nagseryoso. Can I talk to you for a second? Makahulugan itong wika. Pinaupo niya si Caleb sa couch. Pagtalikod ng bata, bigla na lang siyang nagulat nang huklitin ng lalaki ang braso niya at hinila siya palabas. Namimilog ang mga mata ni Sky sa ginawa nito. Look, I know this is insane, Miss Verdejo, but Caleb is my son. Dumagundong ang tinig nito sa pandinig niya. Natulala siyang bigla at hindi na nakasagot pa. Hindi! Singhal ni Skylie sa binata. Tumalikod ang dalaga. Bumalik sa loob ng opisina. Tsaka binuhat si Caleb. Nagulat pa nga ang bata pero kailangan na nilang umalis. Why mommy? Pagsampa sa lift, pilit pa iyong binuksan ni Shane pero pinindot niya ang sunod-sunod ang ground floor hanggang sa sumara. Kabang-kaba ang dalaga habang pausadang sinasakyan nila ng anak niya.
Napakabilis ng kabog ng dibdib niya, para iyong sasabog. Hindi pwedeng maging anak nito si Caleb. Anak niya si Caleb at hindi pwedeng angkinin ng kahit na sino ang bata. Siya ang nagligtas, nag-aruga at iginugol niya ang buhay at panahon para sa kanyang anak. Tapos sa isang iglap lamang may darating, tapos sasabihing anak nito ang anak niya? Nasaan sila nang hirap na hirap siya dahil nag-aaral pa siya noong inampun niya si Caleb? Halos araw-gabi siyang kumakayod para lang mabilhan ng gatas at diaper ang bata. Wala siyang pahinga. Mula sa paaralan, dala niya si Caleb. Pag-uwi, dederecho pa siya sa tindahan para sumideline upang kumita at may pantustos sa araw-araw nila ng bata. Ilang beses din itong nagkasakit at halos mamalimo siya sa mga politiko makakuha lang ng pera at libreng hospitalization. Sobrang hirap ng kanyang pinagdaanan, pero minahal niya si Caleb na parang kanya. Tapos ngayon kung saan malaki na ito, maya ako ng ganun-ganun lang. Mommy, why are we running? Shh! Aniya habang tumatakbo sa labi. Mom! Ngunit dinaanan lang niya ang gwardya. Palabas na sila nang marinig niya ang boses ni Zane, pero hindi na tinag ang dalaga. Saktong may tumigil na tricycle. Manong, pasakay! Hingal na ipinasok ang bata sa loob ng sasakyan. Mommy, yung hotdog! Lumingon siya sa Frank's Burger sa di kalayuan. Hayaan mo na, Caleb. Mommy, please, yung hotdog. Gusto niyang sigawan si Caleb pero mas pinili niyang ikalma ang sarili. Manong, sa Frank's muna. Kahit takot at kinakabahan, nagawa pa rin ni Sky na maging kalmado. Hindi niya na nakita si Zane. Mukhang hindi na ito humabol. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Bayad na ang hotdog kaya kinuha na lang niya at bumalik ng tricycle. Habang pauwi, kinain iyon ng anak niya. Nakatulog din pagkatapos dahil halos hindi na usad ang traffic. Kaya nang makarating sila, mag-aalas 7 na ng gabi. Buhat si Caleb, bumaba sila ng tricycle matapos magbayad. Tulog na ito. Nahihirapan pa siyang magbukas ng pintuan dahil isang kamay lang ang kanyang gamit. Ibinaba lamang ni Sky ang mga dala sa couch bago ipinasok sa kwarto si Caleb. Hinubad niya ang sapatos at medyas nito bago kinumutan ng bata. Nagbihis na rin siya ng maikling short at sleeveless. Magluluto pa kasi ang dalaga. Hindi mo man lang ako hinintay? Parang natuod si Sky sa kinatatayuan nang makita ang lalaking humahabol sa kanila kanina ng kanyang anak. Nasa tapat ito ng pinto at nakatingin sa kanya. Paano mo kami nasundan? Nauutal na tanong niya. I followed you. Lumapit siya rito at hindi siya pwedeng matakot ngayon. Umalis ka na. Wala kang anak dito. Anak ko si Caleb at hindi sa'yo. Pilit niya itong itinulak pero hindi man lang natinag. Para itong bato sa kinatatayuan. Makinig ka muna sa akin bago mo ko ipagtabuyan, Miss Verdejo. Hindi, ikaw ang makinig. Wala akong ibabalik sa'yo dahil wala akong pagmamay-ari mo na nasa akin. Si Caleb, he is mine. Anak ko si Caleb at hindi ko siya ibibigay kahit na kanino. Lalo na sa'yo. Bigla nitong hinawakan ng kamay niya na ginamit niyang panduro rito. Just listen to me first. Makinig ka muna bago ka magsalita, Skylie. Sa bagsik ng titig nito, napaatras siya. May kumuha sa anak ko at inilayo sa akin. His mother died nang dahil sa lason. Then after that, nawala din ang anak ko. Subukan mo lang ako intindihin na, Skylie. Just try to listen. Nagulat si Sky nang tumulo ang mga luha nito sa sahig sa harapan niya. Hindi pa nagsisimulang magkwento ang lalaki, tumunog ang cellphone nito. Zane, where are you, babe? I'm here at the hospital right now. Narinig ni Sky dahil naka-loudspeaker yun at kilala ng dalaga kung kaninong boses ang nasa kabilang linya. Walang iba kundi si Tanya. Why? What happened? I accidentally stepped on the broken glass, kaya nasugatan ng right na talampakan ko. Can you come here please, babe? Nilingon ni Sky ang binata. Can we talk tomorrow? Hindi siya sumagot. Please? Tumango na lang siya ng pilit para kahit paano mabawasan ang kung anumang dinadala nito. Hindi man ngumiti, alam niya na nakahinga ito ng maluwag. I know you're tired. You can rest now. Sorry sa inasal ko. Hahakbang na sana ito palabas nang tila may makalimutan. By the way, my name is Zane Cordova. Nag-aalangan pa ang dalaga
kung tatanggapin ang pakikipagkamay nito. Pero dahil may pinag-aralan naman ito, ipinilit na lamang ni Skylie. Skylie Amari Verdejo. Nagulat si Sky nang marahan itong pisilin ng kanyang palad. Sa gulat niya, hinila niya iyon ng biglaan. Sorry, hinging paumanhin naman ito bago tumalikod. Ilang ulit pa nitong siniguro na papasok siya kinabukasan, dala si Caleb. Hindi alam ni Skylie, pero bigla siyang nakaramdam ng awa sa binata nang makita niyang tumulo ang mga luha nito kanina. Hindi na nakapagluto ang dalaga. Nag-instant noodles na lang siya dahil siya lang naman ang kakain. Tulog na kasi si Caleb. Busog na rin naman ang bata dahil sa kinain nito kanina habang sila ay pauwi. Naisip niya kanina pa. Ibig sabihin, tama ang hinala niya na hindi si Tanya ang mami ni Caleb dahil sa pagkakaintindi niya sa sinabi ni Shane kanina. Namatay sa laso ng tunay na mami ni Caleb. Tapos nawala rin ang baby nito. Biglang namilog ang mga mata ng dalaga nang isa-isang pumasok sa isip niya ang mga nangyari. Ibig sabihin, si Tanyang nag-iwan kay Caleb sa damuhan noon ang kumuha sa baby. At imbis na patayin ito, dinala nito si Caleb sa malayong lugar kung saan nga ang probinsya niya at iniwan doon upang hindi na makita ni Shane ang anak nito. Napasign of the cross ang dalaga. Si Tanya, ito ang may pakana ng lahat. Hindi siya sigurado sa pagkamatay ng mami ni Caleb kung ito rin ba. Pero magre-research siya bago ang lahat. Kailangan niyang alamin ang punot dulo bago siya gumawa ng hakbang. Halos hindi nakatulog ng maayos ang dalaga. Lalo at gulong-gulo ang kanyang isip. Parang ramdam talaga niya na buong gabi siyang gising kahit nakapikit naman ang kanyang mga mata. Mag-aalas 5 nang magpasya siyang bumangon dahil masakit na rin ang mga mata niya kakapilit na matulog. Naginit ng tubig sa heater. Habang naghihintay, nagsalang na rin siya ng kanin sa rice cooker. Siguradong maagang magigising si Caleb dahil maaga itong natulog kagabi. Nagpa siya si Sky na wag munang dalhin ang anak sa opisina. Lalo at magulo talaga ang kanyang isip. Nakausap na rin niya si Ate Susan at pumayag itong iwan si Caleb sa bahay nito. Mas gusto na nga raw nitong may bata para may kalaro ang apo nitong babae na 3 taon. Kinuha na rin niya ang numero ni Ate Susan para matawagan niya si Caleb. Unang beses kasing iiwan niya sa kapitbahay ang anak niya. Huwag kang mag-alala, hindi yan sila makakalabas dahil may lock ang pinto at nandito naman ako at wala naman akong pupuntahan. Paano ko makakaalis kung may apo akong makulit? Bata pa si Ate Susan pero may apo na. Bata pa lang daw kasi ito ay naglandi na, kaya sa edad na 43 may apo ng 2. Ingat po, Mami. Matapos niyang halikan, kumaway pa ito sa kanya habang pasakay ng tricycle. Mas mabuti na ang sigurado. Hindi pwedeng iwagwag niya ang bata, lalo na at may demonyo sa company. I love you, anak. Opo, I love you po. Ngumiti siya rito. Sana lang ay magawa niya ng paraan ng malaking problemang to. Nang araw na yon ay tila naghimala at hindi na traffic kaya nakarating siya sa company ng 7:30 AM. Ang aga kumpara kahapon. Saktong kabababa lamang ni Skylie ng tricycle nang may dumating namang magarang sasakyan. Nauna siyang pumasok ng entrance dahil kilala niya ang kotseng iyon. Thank you, babe. Inalalayan pa itong bumaba ni Shane ng kotse. Naikiyom niya ang kamao. Oras lang na malaman niya ang lahat. Lintik lang ang walang ganti. Bibigyan talaga niya ng hustisya ang pag-iwan ni Tanya kay Caleb sa damuhan. Si Ma'am Luna, napakabait nun. Intern lang siya ni Sir Shane noon nang ligawan siya ng CEO. Nagpakasal sila in silent kasi ayaw ng mami ni Sir Shane na sa kagaya lang ni Ma'am Luna mapunta ang anak nito. Tumangutango lang si Sky habang nakikinig sa kwento ng 3 ka-office mate. Nabuntis si Ma'am Luna. Pero ilang beses din siyang na-hospital. Nahulog sa hagdan at nadapa raw. Buti nga't naipanganak ng maayos ang baby. Pero hindi na nakauwi si Ma'am Luna. Nalason siya sa hospital. Kinalabit ito ng kasamang babae. Napalingon silang lahat. May dumaang taga-ibang department. Nang makaalis, tsaka itinuloy ang kwento ng mga ito. Napanagot naman yung nurse na nagbigay ng gamot kay Ma'am Luna. Pero ano pa bang magagawa kung patay na siya? At tapos, Ma'am, 1 week lang ang nakalipas, hindi pa naililibing si Ma'am Luna
Nawala naman yung baby nila ni Sir Zane sa crib. Sabat pa ng isang babaeng may maikling buhok. Parang sobrang nakakadurog ng puso ang nangyaring yun. Ang tanging nararamdaman niya para sa boss niya ay awa. Pumapasok yan si Sir noon na lasing. Kung minsan dito na natutulog sa opisina niya. Wala sa sarili at maririnig mo na lang na nagwawala si Sir. Kahit sinong nagtatrabaho dito, alam kung gaano nasaktan si Sir. Lalo na't hindi nito alam kung nasaan ang baby niya. Ramdam ni Sky ang dahan-dahang pagpunit sa puso niya. Naiisip pa lang sobrang sakit na. Paano pa kaya kung sa kanya nangyari yun? Baka ikamatay niya. Wala ba silang lead kung sino ang kumuha sa bata? Yung yaya po ng bata pero hindi na siya mahagilap. Parang may tumutulong na hindi malaman kung sino. Iniwan niya ang mga ito. Bumalik si Skylie sa opisina at nag-search ng mga impormasyon na pwede niyang magamit. Si Luna Hernandez Cordova ang una niyang hinanap. Tumambad ang napakagandang babae sa screen ng kanyang laptop. Napakaganda nito sa itim na buhok. Maasul ang mata at napakakinis ng balat. Nakaupo ito sa isang puno. Sa kandungan nito ay may aklat na binabasa. Hinawi nito ang buhok. Anamoy stolen shot. Napakagandang babae. Hindi na siya nagtataka kung bakit umibig si Zane rito. Taga Zambales pala ito. Nag-iisang anak ng mag-asawang Cesar at Edna Hernandez. Nakatapos ng accountancy at nag-aral sa UP. 24 nang mamatay at tinilibing sa lugar nila sa Zambales. Nakakalungkot lang na may mga taong demonyo na kayang gawin ang pagpatay para sa pansariling interes. Sunod na hinanap ni Sky ang yaya ng bata. Si Corazon Tuifilo, pamilyar ang pangalan at apelyido sa kanya. Pero baka nagkatulad lang at ibang tao naman yun. Ngunit namilog ang mga mata niya nang makita ang mukha nito. Si Aling Corazon, nakapit bahay niya iyon. Biglang kumabog ang kanyang puso. Ang Corazon na nasa isip niya at nasa screen ng laptop ay iisa. Kaya ba doon naisip ni Tanya na ipatapon ng baby dahil tagaroon ng yaya ng bata? Hindi siya makapaniwala. Good morning. Bigla na lamang naitiklop ni Sky ang laptop nang mula sa nakabukas na pintuan ng opisina nito, bumungad si Zane. Bumati siya pabalik. Where is Caleb? Inilibot nito ang paningin at walang batang makita. Kaya siguro nagtanong. Iniwan ko siya. Babe, are you serious about the child? Hindi kaya't niloloko ka lang ng babaeng. Nagulat siya nang mula sa likuran, sumulpot si Tanya. Pumulupot ang kamay nito sa braso ng lalaki, pero pasimpleng lumayo ang binata. May trabaho ka pa, right? Mauna ka na dahil may itatanong pa ako kay Miss Verdejo. Masamang titig ang ipinukol nito sa kanya. Nginitian niya ito. Di ba sabi mo dalawa tayong pupunta sa designer ng gown, right? Please, can you see I'm busy? Isa pa ikaw ang pumili nun. But I want to see the gown. Alam mo namang napakahalaga ng kasal na ito para sa akin. Tumingin ang lalaki sa katabi. Sa'yo lang mahalagain kay ma'am. Kaya pwede ba I'm busy? Just go. Malamig nitong usal. Kulang na lang ay magliyab ito sa galit. Parang sa kanya ito galit at hindi kay Zane. Mas nilaparan niya ang pagkakangiti para sumabog ito sa inis. Lalo pa at may kaunting nalalaman na siya tungkol sa mga nangyari noon sa anak niya. Stay away from my fiancé dahil kaya kitang paglahuin kapag patuloy kang lumapit sa kanya. Bulong nito nang mapadaan sa harapan niya. You stay away from me dahil kaya kong baliktarin kung ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, Tanya. Banta niya na may nag-aapoy na mga titig. Hindi pwedeng magpasindak lalo't hindi naman niya itubos. Sa bawat araw na lumilipas, mas marami nang nalalaman si Skylie. Nakukuha ng dalaga ang mga impormasyon sa mga kasama niya sa trabaho. Si Caleb ay hindi na isinama pa ulit ni Sky dahil kay Tanya. Ayaw ng dalaga na makita nito si Caleb dahil siguradong manganganib ang bata. Kailangan niyang mag-ingat lalo na't hindi pa siya handang magsiwalat ng kanyang mga nalalaman. Kailangan pa niyang umuwi sa Nueva Ecija para malaman ang talagang totoong nangyari kay Aling Corazon. Hindi ko basta-bastang ibibigay si Caleb sa iyo, sir. Seryoso at madiing aniya nang ipatawag siya nito sa CEO's office ng umagang yun. Seryoso itong nakatitig sa kanya. Nakaupo sa swivel chair. I know, but can I at least see him? I am the father at nariyan sa harapan mo ang patunay, Skylie.
Pinasadahan ng kanyang mata ang mga larawan ng baby na nagkasunod-sunod sa harapan niya. May naroong 3 sila ng asawa nito kasama si Caleb na nakabalot sa blue na lampin. May kakapanganak lang ni Luna sa baby at may nasa incubator ang baby. Ang lampin, nakaborda doon ang pangalan ni Caleb. Ang mami pa niyang nagborda niyan habang nasa sinapupunan nito ang anak namin. Lahat ng lampin, may pangalan ng sanggol. Ang nunal niya sa kaliwang pulso, isa rin sa palatandaan. Napakahirap para sa kanya na aminin yun. Ayaw niyang aminin na anak ni Zane ang bata, kahit totoo ang sinasabi nito, dahil siya ang nagpalaki at nag-aruga. Hindi na nga naghanap ng boyfriend si Sky dahil she dedicate her life sa sanggol na nakita nito. I know, this is hard for you but… Hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko. Singhal niya at nagkatitigan sila at hindi siya magpapatalo. Naisip mo ba na pwedeng masira ang buhay ni Caleb oras na kinuha mo siya sa akin? Dahil all his life, ako ang kinilala niyang ina. At apelyido ko ang dala ni Caleb. Oras na kinuha mo siya sa akin, nasisiguro mo ba na sasama siya sa iyo ha? Who told you na kukunin ko siya sa iyo? Natigilan siya. What do you mean? Yumuko ito ng bahagya at may kinuha sa drawer sa bandang paanan. Isang brown envelope. Inilapag nito iyon sa harapan niya. Ano to? Open it. Hindi na siya sumagot at ubiling binuksan ang envelope na hawak. Namimilog ang mga mata ni Skylie sa nababasa. Isa iyong house and lot. Bigla niyang ibinalik ang papel. Hindi mo ko masusuhulan. Tumayo si Skylie at agad naman itong hinabol ng binata. Hindi ito suhol. I want you and my son na maging komportable. Gusto kong ibigay ang mga bagay na dapat ay nararanasan ngayon ni Caleb. Please accept this, Sky. Hindi niya iyon kinuha. Ano ang kapalit? Alam kong may kapalit to. Hindi ako ipinanganak kahapon, sir. Hindi ito agad sumagot. Tinitigan lang siya nito na parang may malaki siyang kasalanan. Ililipat ko sa apelyido ko ang surname ni Caleb. Sabi ko na nga ba eh. Alam na alam niya ang mga ganitong usapan. Susuhulan dahil may gustong gawin. Biglang napaisip si Skylie. May isang ideya na pumasok sa kanyang isipan. Sige, sa isang kondisyon. What is it? Ito lang ang pwede niya ngayong gawin upang mapostpone ang kasal ng dalawa. Hindi siya papayag dahil oras na makasal ang dalawa, magiging stepmom ni Caleb si Tanya. At alam niya na sasaktan nito si Caleb. Dahil kung nakaya ng babaeng yun na itapo ng bata, magagawa nito yun ulit. At bilang ina, hindi man sa dugo, kailangan niyang protektahan ng batang minahal niya ng lubusan. Ililipat mo ang schedule ng kasal niyo sa susunod na 3 buwan. Nagulat ito at kitang-kita niya iyon sa mga mata nito. Next week na kasi ang kasal ng boss niya kay Tanya. At sa oras na yun, alam niyang hindi pa niya mapapatunayan ng mga hinala. Pero sa 3 buwan, sigurado siyang may makukuha na siyang sapat na ebidensya upang idiin si Tanya sa krimen nito. One more thing, hindi mo pa ako sinasagot. Oo, papayag ako, pero titira ako kasama ninyo ng anak ko sa isang bubong. What? No, hindi ako papayag. Bakit kailangang ilipat? Next week na ang kasal at gown na lang ang hinihintay. By Thursday, okay na yun, Zane. Halos magwala si Tanya nang bumisita ito sa bahay ni Zane. Oo nga anak, bakit kailangang ilipat? Is there a problem? Palabas na ang binata sa main door para umalis nang makasalubong nito si Tanya. Mula naman sa likod nito ay ang palapit na mami ng lalaki. Nagbeso ang bagong dating sa ina ng binata kahit halata ang inis rito. I have nothing to explain. Gusto kong ilipat at kung hindi kayo pumayag walang kasal na magaganap. Nagkatinginan ng 2 babae. Nabuwal si Tanya. Tita, naiyak na ito at napayakap sa ina ng binata. Zane, you're so rude. Ma'am, I think kailangan ko munang mag-isip kung itutuloy pa ba ang kasal. Beside, ikaw lang at si Tanya ang nagdesisyon nito. How dare you talking to me like that? Baka nakakalimutan mo, si Tanyang nasa tabi mo nang mawala ang asawa at anak mo. Nasa tabi mo siya noong lugmok na lugmok ka. Hindi ka niya pinabayaan at tinalagaan ka niya, Zane. Nakalimutan mo ba na si Tanyang umalalay sa iyo noon? Hindi nakakalimutan ni Zane. Pero hindi naman ito inutusan ng babaeng damayan siya. Tita, nahihilo po ako. Tanya, iha.
Sumigaw ang mom ni Zane dahil biglang natumba ang babae. Ngunit tinalikuran ito ni Zane kahit ilang beses na itong tinawag ng mami nito. Every time na may ganitong senaryo, may ganitong nangyayari. Kilala na nito si Tanya dahil kahit noon pa man, alam na ni Zane ang arte ng babaeng ito. "Zane, where are you going? Come back here!" Gaano man kalakas ang sigaw na iyon ng mami nito, tuloy pa rin si Zane sa pagpasok sa sasakyan. May importante pa itong gagawin kaysa makipag-usap sa mga ito. "Mami, ang ganda ng house natin." Ngumiti si Skylie. "Oo nga anak, nagustuhan mo ba?" Ngiting tanong niya rito. "Opo mami." Pinugpog niya ito ng halik. Yun lang ang nais niya, ang makitang masaya ang mahal niyang anak. At gagawin ni Sky ang lahat, wag lamang pumasok sa buhay ng anak niya ang lintik na si Tanya. "Mami, may car sa labas." Kabababa lamang nila ng hagdan. Kahapon sila lumipat dito. Yun kasi ang gusto ni Zane, kaya wala siyang nagawa. Yun nga lang, walang alam si Caleb na ang ama nito ang bumili at nagpalipat sa kanila rito. Ang laki ng bahay para sa kanila ni Caleb, para iyon sa isang malaking pamilya. Napakaganda ng modern design and style ng bahay. Kumabog ang kanyang puso. Si Zane ang palapit sa main door. Bakit ito narito? Dapat next week pa ito lilipat. Yun ang sabi ng binata sa kanya kahapon. Sabado ngayon, kaya wala siyang pasok. Nakapambahay lang din siya na nakasanayang isuot tuwing sa loob ng bahay. Napakaiksi ng short nito. Babalik na sana siya sa taas para magpalit. "Hello, Tito!" Pero binuksan naman agad ng magaling niyang anak ang main door. Napatigil siya bigla sa kinatatayuan niya at hindi makaharap sa dumating. "Hi, young man. I have pasalubong for you." "Akin po lahat to?" "Of course, at syempre para kay Mommy." Nang tawagin siya ni Caleb, doon lamang siya dahan-dahang humarap at kitang-kita ni Sky ang mga mata nitong nakatitig sa kabuuan niya. Parang gusto niyang matunaw sa sobrang hiya, lalo na at sleeveless na manipis lamang ang pang-itaas niya. "Ang sexy." Napatingin ang bata sa ama. "Sino po?" "Ha? Siyempre itong chocolate. Look, parang ang sexy ng hugis." Sabay lahad sa bata. "Opo nga." Tsaka ito tumawa. "Tito, why ka nandito? Di ba ikaw yung sir ni mami ko?" Paakyat na sana ulit siya. "Hindi ba sinabi ni mami?" "Na ano po?" "Na dito na din ako titira with you and mommy." "Ha? Really po? Why, Tito?" Lumingon ulit siya. "Ask your mom." Nalipat ang tingin ng dalawa sa kanya. "Why, mommy?" Kasi... Kaya pala, mga walang ya." Mula sa nakabukas na main door, biglang tumambad si Tanya at galit na galit ito. Maagap na bumaba sa hagdan si Skylie dahil kitang-kita niya ang panlilisik ng mga mata nito. Umatras si Caleb, halata ang takot sa mukha ng anak niya. "Ito ba ang dahilan kaya inilipat mo ang kasal, Zane? Sila ba?" Sigaw nito. Mga hablutin ni Tanya ang braso ni Caleb nang humarang si Zane. Naagapan nito ang babae. "What are you doing here?" Singhal ng binata. "Inalam ko kung bakit ka biglang nagbawi ng date sa kasal. At ito pala." Hinawakan ni Zane ang babae sa magkabilang braso tsaka ito itinulak. "Get out! Walang kasalanan ng kahit sino, Tanya. Ako ang nagbago dahil hindi ako sigurado kung gusto pa kitang pakasalan." Umalingaw-ngaw ang boses nito sa bawat sulok ng bahay. Hindi ako naniniwala sa'yo." Mabilis siyang bumaba. "Ito ba ang bata?" Tinitigan nito si Caleb. "Halika rito." Ngunit bago pa man nahuklit ni Tanya ang anak niya, iniharang niya ang katawan. Maging si Zane ay lumapit na rin. "Umalis ka dyan, Zane!" Sigaw ng babae. "This is enough, Tanya." Pero nagawa pa rin ng babae na hilahin ang damit niya. Napunit iyon dahil manipis lamang. Lumantad ang top na suot ng dalaga. Ngunit hindi iyon inintindi ni Sky. Nang marinig niya ang pagkasira ng damit, pinaatras niya ang bata tsaka niya hinarap ang babae. At dahil mahaba ang buhok ni Tanya, yun agad ang kanyang hinawakan at malakas na hinila dahilan para mapasunod itong sumisigaw. "Ang buhok ko! Ikaw may gusto nito, pues ibibigay ko sa'yo." "Zane!" Nagawa pa nitong sumigaw pero huli na
na sumubsob na si Tanya sa sahig at nauna na ang noo. Dahil sa lakas ng paghila niya rito at itinapon sa sahig, walang sino man ang pwedeng manakit sa anak niya. Idedemanda kita sa ginawa mo. Maghintay ka lang. Sigaw ng babae habang paalis ang sasakyan nito. Hindi na sumagot si Skylie dahil na kay Caleb ang kanyang atensyon. Are you okay, anak? Tumango naman ito. I'm sorry sa nangyari, Sky. Tumayo siya at pinaakyat muna sa silid nito ang anak niya. Nang makitang malayo na ang bata, hinila niya sa braso si Zane, tsaka ito dinala sa labas upang hindi makita at marinig ng anak niya ang pag-uusapan nila ng binata. Nakita mo, kamuntik pang nasaktan ng bata dahil sa kawalangyaan ng fiancé mo. Inis na inis niyang usal. I'm sorry, I didn't know that. Hindi mo alam, hindi man lang sumagi sa isip mo ang mga mangyayari, ha, Zane? Ni minsan ba? Wala kang nakikitang kakaiba sa babaeng pakakasalan mo? Look, matalino ka. Ni minsan ba hindi mo naisip na baka may kinalaman ng Tanya na yun sa mga nangyari sa asawa at anak mo? Kumunot ang noo nito at hindi na halos kumurap dahil sa gulat nito sa kanyang sinabi. What do you mean? Naupo si Sky sa gazebo. Sumunod naman ito. Sinabi mo na best friend ni Luna na asawa mo si Tanya since they are in grade school. Wala bang inggit na tinatago si Tanya sa best friend niya? Isipin mo, gustong-gusto kanyang maging asawa dahil kung tunay na kaibigan yan, hindi yan magpapakasal sa'yo. Hindi yan magiging desperada dahil nare-respeto niyang pagiging mag-best friend nila ni Luna. Go on. Sinabi mo na simula nang mamatay si Luna, nasa tabi mo na si Tanya hanggang ngayon. Wala ka bang nahalata? Na siya ang pumatay sa asawa ko? Namilog ang mga mata niya. Naisip ko na rin yan, Sky. Pero yung nurse, umamin na ito ang nagkamali at maling gamot ang napainom nito. Dahil ang sabi ng nurse, antok na raw ito ng time na pumasok ito sa silid ng asawa ko para magpainom ng gamot. Nakausap mo ba ang nurse? Oo, at umiiyak itong humihingi ng tawad. Pwede ko bang makausap yung nurse? Nasa kulungan na yung nurse, Sky. Parang duda talaga siya. Hindi mapakali ang kanyang isipan. May mali at para talagang may mali. Sino ang kasama ng asawa mo nung time na nagpainom ng gamot? Sky, nahuli na ang pumatay. Just stop. Sagutin mo ko, Zane. Sino? Fine, si Tanya. Nakatulog daw siya kaya hindi nito nakita ang nangyari. Kailangan talaga nating makausap ang nurse na nasa kulungan, Zane. Duda siya. Alam niya ang kagaya ni Tanya. Kung may inggit ito, siguradong kaya nitong pumatay para makuha ang nais. Dahil kung kaya nitong itapon ng anak ni Zane noon, kaya din itong pumatay. Pinaghihinalaan mo pa rin si Tanya. Absuelto na siya, Sky, dahil wala itong alam sa mga nangyari. Dahil tulog siya ng mga oras na yun. Hindi, Zane, hindi ako naniniwala na wala siyang kinalaman. Dahil kaya nga niyang itapon ng anak mo. Ang pumatay pa kaya ng kaibigan para sa sariling interes? Bigla itong napatayo sa kinauupuan. Namimilog ang mga matang lumapit sa kanya ang binata. What did you say? Nauutal nitong tanong. Tama ang narinig mo. Si Tanyang nagtapon kay Caleb sa lugar kung saan ko nakita ang bata. Nang malaman iyon ni Zane, hindi talaga ito makapaniwala. Nais nitong tumawag na sila agad ng pulis upang ipadakip si Tanya. Ngunit pinigilan niya. Kailangan natin ng ebidensya dahil kung wala tayo nun, parang pinapatawa lang natin si Tanya. Kita ni Skylie ang titig nito. Kakaiba yun. Nangingislap na parang hindi niya maintindihan. You're amazing. May oras pa talaga ito para purihin siya. Pinagsasasabi mo. Ngumiti ito at ngayon lamang niya iyon nakita. At para bang bigla na lamang tumambol ang kanyang puso. Sobrang lakas nun na hindi niya maintindihan. Iniwas niya ang tingin. Iba ka kasi kung mag-isip. Para kang detective. Lihim siyang natuwa. Tinapos ni Sky ang usapan. Sabado ngayon. Walang trabaho kaya pwede siyang umuwi sa Nueva Ecija para makausap si Aling Corazon. Pag-akyat ni Sky ay nasa room nito si Caleb. Abala ito sa mga laruang regalo ng ama nito. Papasok na sana siya ng kwarto nang makita niya si Zane na pumasok sa kwarto ng bata. Ngumiti ang dalaga bago isinara ang pintuan. Pili lang ang dadalhin niya. Damit na 2 pares, undies at mga personal na gamit. Isang jeans na itim at fitted t-shirt na pusya at pinaibabawan niya ng jacket na may hood. Hindi alam ni Sky kung sasama si Zane.
Pero sana hindi na, para may mapag-iwanan siya kay Caleb. Mas mabilis kasi kung siya lang para wala nang sagabal. Ginagawa niya ito para sa anak niya. Kailangan niyang gawin para sa katahimikan ng kalooban niya. Lalo na at alam niya kung sino ang tunay na may sala. At si Tanya yon. "Where are you going?" Pagdaka ay sumilip siya sa nakaawang na pinto ng silid ni Caleb. Sabay na lumingon ng dalawa. Tumayo si Caleb at yumapos sa kanyang binti. "Mami, sama po ako." Maging si Zane ay tumayo rin. "Kailangan kong umuwi ng Nueva Ecija, Zane. May kailangan ako makausap para matapos na ang lahat ng to." Nagkatinginan ng mag-ama. "Sasama ako." Sabay pa ang sagot ng dalawa. "Hindi na. Kaya ko nang mag-isa." "No, sasama ako." Ani Zane, kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang bihisan si Caleb para isama na rin. Walang magbabantay sa anak niya at ayaw niya itong ipagkatiwala sa ibang tao. "Mami, wala kang boyfriend, di ba?" Pasampa na siya sa front seat nang magtanong si Caleb na nasa backseat naman. Sumilip talaga ito sa harap para itanong yun. "Caleb, saan mo natutunan ng boyfriend na yan, ha?" Natuwa ito at bumalik sa kinauupuan. "Kay Tito, he asked me, Mami, kung may boyfriend daw po ikaw." Pinasadahan niya si Zane na kakapasok lang din ng driver seat. "What?" Takang tanong nito dahil sa titig niya na kulang na lang ay manampal. Narinig nitong tumawa si Caleb. "Why? May kasalanan ba ako?" "Kasi po, Tito, sabi ko na you ask me kung..." "Shh! That's our secret, right?" Biglang napatakip ng bibig si Caleb. "Oops, sorry." Ani ng bata. Napakamot na lang ng ulo si Zane. Hindi na rin ito umimik habang binubuhay nito ang makina. Malayo ang probinsya nila kaya kailangang makaalis na sila ngayon pa lang dahil siguradong gagabihin sila. Nakatulog si Caleb sa backseat kaya pala tahimik na ito. Napangiti siya nang malingunan ng bata. "Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko nalampasan ang lahat pero kamuntik na ako masiraan ng ulo nun. That is the most difficult time in my life. Sobrang hirap na parang hindi ko na kaya." Tahimik lang siya habang pinakikinggan si Zane. "But that was a long time ago. Hindi ko akalain ang taong nasa tabi ko all this time ay siya pala ang dahilan ng pagkawala ni Caleb. Hayop siya. Pinagkatiwalaan ko pa naman siya. At kamuntik ko pang pinakasalan ng gumawa ng kahayupan sa pamilya ko." Sunod-sunod nitong pinalo ang steering wheel ng kotse. Alam niyang nagpipigil lang ito. Mabuti nga at nakinig na wag munang ipadakip si Tanya. Kanina kasi talagang ayaw nitong papigil. Kung hindi pa niya sinampal, hindi ito matatauhan. Mag-aalauna nang makaramdam si Sky ng gutom. Kaya nga dumaan sila sa drive-thru. Tulog pa rin si Caleb. Mamaya na niya gigisingin para kumain. Hindi sila tumigil dahil baka abutin sila ng gabi sa daan. At dahil nagdadrive si Zane, hindi ito makasubo. "Subuan na kita." Napansin kasi ng dalaga na panay ang tingin nito sa kanya. Kaya kinuha niya ang burger at iyon ay binuksan. "Thank you." Ngumiti siya. Ang gwapo nito, ang tangkad at moreno. Mas matanda ito sa kanya ng 7 taon pero hindi halata. "Here." Inilapit niya ang inumin. Matapos uminom, inilapag niya na iyon. Siya naman ang kumain ng fries. "Gusto mo?" Ngumiti ito at sinubuan naman niya. Ngangalang din ito na parang bata sa bawat subo niya. Parang hindi lubos maisip ni Sky na mapupunta siya sa sitwasyong to. Hindi niya alam pero parang nagsisi talaga siya na tinanggap niya ang offer sa Maynila. Sana hindi na lang sila lumuwas ni Caleb. Siguro payapa pa rin ang buhay nila ngayon at walang gulo. Siguro malayo sa panganib ang anak niya. Kasalanan din niya. Naghangad siya ng mas malaking kita. Pero para naman sana ayos sa anak niya. Huli na. Talagang tama ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi. "Sky." Napabalikwas ng bangon sa kinasasandigan si Skylie. Nagulat pa ang dalaga nang makitang nakatunghay sa kanya ang binata. "Nandito na tayo." Napaayos siya ng upo nang makita mula sa bintana ang bukana ng bayan. Oo nga, narito na sila pero paggabi na. Si Caleb. Ang bata ay wala sa upuan nito. "Ayun oh." Natawa siya dahil nakaupo ito sa trunk ng kotse habang nakatanaw sa kalsada. "Ipasok mo na ang bata. Kailangan na nating dumiretso at paggabi na." "Yes, ma'am." Natawa na lang siya. Parang dito yata nagmana si Caleb.
Makulit din si Zane gaya ng anak nito. Dumiretso sila sa bahay ni Aling Corazon. Hindi pwedeng mag-aksaya ng panahon, lalo na at kailangang mahuli agad si Tanya. Sandali! Sir, Diyos ko! Manang, sandali ho. Bago pa man naisara ng babae ang pinto, naagapan iyon ni Zane. Pilit pa nitong itinulak pasara, ngunit sa lakas ng kasama niya wala na itong nagawa pa. Wag sir, maawa ka na. Hindi ko po gusto ang nangyari sir. Si Ma'am Tanya, siya ang nag-utos sa akin. At kung hindi ko susundin, ako ang itatapon niya sa dagat na walang buhay. Natatakot ako sir. Ayoko pong mamatay, may mga anak ako. Bulag pa ang asawa ko sir. Anito habang tumutulo ang mga luha. Sa kalagayan ni Aling Corazon, kita niya ang hirap ng sitwasyon nito. Nasa papag natutulog ang asawa nito. Sir, wag mo kong ipapakulong. Wag po. Hindi kita ipapakulong, pero tatayo kang witness. Kapalit iyon sa lahat ng kasalanan mo, Manang. Opo sir, gagawin ko. Gagawin ko po sir. Nagkatinginan sila, pero nang kindatan siya ng binata, napaiwas ang dalaga ng tingin dahil sa kakaibang pakiramdam na ngayon pa lang niya naramdaman. Siniguro ni Skylie na hindi tataka si Aling Corazon. Nangako naman ito dahil bago nila iniwan ay si Zane naman ang nagbanta. Dapat lang na tumapang at panindigan nito ang pagiging lalaki. Dahil kung siya lang ang matapang sa kanila, paano na? Sleep na anak. Yes mommy, good night po. Ngumiti siya at hinalikan ng bata sa noo. Tumayo siya sa kama nito para lumabas ng kwarto ni Caleb. Mag-aalas 11 na ng gabi. Hindi sila agad bumalik sa Maynila dahil gabing-gabi na. Sa bahay nila niya sila tumuloy ngayong gabi. Dito tumira si Caleb nang nakita mo? Oo, kami lang dalawa. Nasa may pintuan nito nakatunghay sa langit. Ang mga braso ay pinag-cross nito at nakasandig ang likod sa tabla na nasa gilid ng pinto. Masaya ako dahil ikaw ang nakakuha sa kanya, Sky. Hindi mo siya pinabayaan. Maraming salamat. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. I admire you a lot. Pinamulhan siya ng muka. Umiwas siya ng tingin. Pinagsasasabi mo na naman. Ibinalik nito ang tanaw sa langit. Ang linis ng langit. Walang ulap kaya kitang-kita ang libo-libong bituin. Sana kapag natapos itong lahat, nandyan ka pa rin. Hindi alam ng dalaga kung ano ba ang nais nitong ipahiwatig, pero sa tono ng pananalita nito, para itong nanliligaw sa hindi direktang nagsasabi. Sa lakas ng tibok ng puso niya, hindi niya natuloy alam kung kababa iyon o kung ano. Matulog ka na. Inayos ko ang kama sa kabilang kwarto. Huwag kang mag-alala. Pinalitan ko ng cover at punda ang tutulugan mo. Pag-iiba niya ng usapan. Ikaw, saan ka matutulog? Sa tabi ni Caleb. Sa akin ka na lang tumabi. Ni hindi agad nakasagot si Skylie. Parang umikli ang dila niya dahil sa sinabi nito. Biro lang. Tsaka ito gumalaw para pumasok ng silid. Natakot ka? Hindi ako nangangain. Pero kung sakali, masarap naman yun. Matulog ka na nga dun. Ang kulit mo rin eh. Sabay tulak dito. Natawa si Zane, pero siya sobrang lakas ng kabog ng kanyang puso. Kinabukasan sila bumalik ng Maynila. Kasama na nila si Aling Corazon. Talagang paninindigan nito ang sinabing tetestigo. Dapat lang dahil may kasalanan din ito. Alam daw ni Aling Corazon na siya ang nakakuha sa baby. Kaya siguro lagi itong nakatingin sa kanila sa tuwing napapadaan sila sa bakuran. Sa police station sila dumiretso, kasama ang matanda. Nag-file ng kaso kay Tanya upang magawan ito ng warrant of arrest. Matapos nun, sa paitan sa Muntinlupa sila nagtungo dahil kailangang makausap si Evie Sarandona na siyang nurse ni Luna noon. Siya ang pumasok. Iniwan niya si Zane at si Caleb sa labas dahil siya ang mas kailangang kumausap sa babae. Sino ka? Matapang na tanong ng babae. Matangkad na payat ito at may maikling buhok. Ako si Skylie. Kailangan kitang makausap tungkol sa kaso mo. Nakakulong na ako, kaya ano pang gusto mo? Mali ang pagkakakulong sa'yo. Naupo ito nang marinig ang kanyang sinabi. Naaalala mo ba kung ano ang gamot na pinainom mo kay Luna? Oo, ilang ulit kong tinignan yun. Bago ka ba nagbigay ng gamot may ininom ka? Tubig or juice? Meron, binigay yun ng bantay. Para daw kasing pagod na ako. Ano yun? Juice? Oo na pomelo flavor. And? Tapos para na akong inaantok.
Hindi ko alam pero nung oras lang na yun ako inantok. Sanay naman kasi ako dahil night shift at ilang taon na akong nurse. Pinaupo lang ako saglit para daw makapagpahinga. Lumapit siya sa pasyente. Tapos hindi ko na alam ang nangyari dahil para akong antok na antok nun na isinandig ko pa ang ulo ko sa upuan. Alam na niya ang nangyari. Tutulong ka sa kaso? Kailangan mo lang sabihin ang lahat ng sinabi mo sa akin para makalabas ka. Hindi, ayoko. Para itong natatakot. Ayaw mo bang makalabas? Ayokong mamatay dahil oras na sinabi ko yan, sigurado papatayin ako ni Tanya. Anito, pinindot ni Skylie ang save. Naka-video lahat ng pinag-usapan nila na kung sakaling hindi ito pumayag, may plan B siya. Ano yan? Sorry Miss Evie, pero kailangan ko to upang mahuli ang totoong may kasalanan sa lahat. Sige tita, thank you. Sa office ko na lang siya. Miss Tanya Suarez? Nagulat pa ang babae nang mula sa kakabukas na gate ay may ilang pulis ang pumasok. Lumapit ang mami ni Zane. Naaresto ka namin sa salang pagpatay at pagkidnap sa asawa at anak ni Mr. Zane. No, hindi. Anong sinasabi niyo? Wala akong ginawa. Tatakbo pa sana ito nang mabilis na hinuli ng 2 police officer ang babae. What are you doing? Hindi siya ang pumatay kay Luna. Anong sinasabi ninyo, officer? Siya ang pumatay, mami. Kaya wag na ninyong ipagtanggol ang mamamatay taong yan. Mula sa di kalayuan ay lumapit si Zane. But Zane, hindi ako, wala akong kasalanan. Ikaw ang may kasalanan, Ma'am Tanya. Idinamay mo ko sa lahat ng gulo mo. Nakita ko mismo kung paano mo itinulak si Ma'am Luna sa hagdan at nang manganak si Ma'am, inutusan mo kong dalhin ang bata dahil sabi mo tutulungan mo kong magtago. Natawa ang babae. No, you're lying. Hindi ko yan magagawa. Luna is my best friend. Manang nagkakamali ka. Siguro'y matanda ka na talaga kaya manahimik ka. Singhal ni Zane. Sige na officer, dalhin na ninyo ang babaeng yan. Please Zane, please don't do this to me. Please Zane. Ngunit sumigaw man ito magmakaawa at maglupasay, wala itong nagawa sa mga pulis na humuli rito. Ang mami nito ay hindi na nakaimik pa. Is that true? Tumango ang binata. Paano mo nalaman? Tumigil ito sa pagsasalita nang makita si Caleb na palapit kay Zane. Namilog ang mga mata ng may edad na babae. Paglapit nito ay kamay agad ni Caleb ang tinignan ng mami ni Zane. Caleb? But how, Zane? San mo nakita ang apo ko? Lumapit si Skylie. Because of her. Turo nito sa dalaga. Otomatikong lumingon ang mami nito at ganun na lamang ang galak lalo na nang magmano rito ang bata. God bless you, apo ko. Nabuwal na rin ito na ikinagulat ng bata na mahigpit itong yakapin ng matanda. Apo po? Tumango-tango ang matanda. Hindi pa kasi alam ni Caleb ang tungkol sa daddy nito. Bakit? Hindi mo ba alam na anak ka ni Zane ha? Agad itong lumingon kay Zane. Really po? Yes, apo, anak ka ni Zane. Anak ka niya. Ani mo'y sabik na sabik itong kumawala sa lola nito at yumakap kay Zane. Nakita niyang umiyak si Caleb. Totoo po pala yung naririnig kong usapan ninyo. Nagtinginan silang dalawa. Anong usapan? Doon sa house, doon sa Nueva Ecija at doon sa work. Natawa si Zane. Ang lakas naman ng pandinig mo. Nagtawanan silang lahat. Sir, sumunod na lang kayo sa police station. Tumango si Zane nang sabihin iyon ng pulis bago tumalikod. Manang, salamat sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi kita idadamay sa gulo. Naluha ang yaya ni Caleb. Salamat po sir. Nagpaalam ito dahil may anak pa daw nakikitain sa Taguig. Nangako naman na magiging witness ito sa kasong isinampa kay Tanya. Binigyan din ng pera ni Zane upang kahit paano may maipantustos sa pamilya. Nang araw na iyon, ipinaliwanag ni Zane kung sino si Skylie sa ina nito. Hindi ito nagalit, bagkus nagpapasalamat ito ng sobra-sobra sa dalaga. Dahil kung hindi sa kanya, malaya pa rin si Tanya hanggang ngayon at pakakasalan pa ng anak nito kung hindi nalaman ang kademonyohan nito. Sa ngayon ay tuloy ang kaso kay Tanya at pati ang nurse pumayag na rin itong makipagtulungan para na rin sa kalayaan nito. Walang piyansa si Tanya kaya diretso talaga ito sa kulungan ng araw ding mismong yun. Daddy, iiwan po ba natin si Mommy? Please no ha, I love my mommy so much. Kung hindi siya sasama, hindi ako sasama.
Naluluha siya sa narinig kay Caleb. Hindi natin iiwan si Mommy. Beside, dito natitira si Daddy from now on. Namilog ang mga mata ng bata. Really? Dito po sa house with Mommy and me? Tumango si Zane. Do you hear that, Mommy? Kasama na natin si Daddy. Kulang na lang, tumalon ito sa saya. Masaya na siya para kay Caleb dahil nakilala nito ang ama. Yun lang naman ang mahalaga. Makita niya na masaya si Caleb dahil kasiyahan ng anak niya ay kasiyahan din niya. Mag-aalas 8 ng gabi nang dumating ang binata. Mula ito sa police station at dumaan pa ng office, kaya siguro ginabi. Hinintay niya dahil walang magbubukas ng pinto dito, tsaka hindi pa siguro ito kumakain. Hindi niya alam kung ano ang tawag sa nangyayari sa kanila ngayon. Hindi naman sila pamilya pero nasa iisang bubong. Binuksan niya ang pinto at dumiretso sa kusina. Iinitin niya ang ulam para makakain na ito. Hindi napansin ni Sky na nasa likod na pala niya si Zane. Abala siya sa pagsandok ng kanin nang yakapin siya nito mula sa likuran niya. Natigilan siya at muling kumabog ang kanyang puso. Para iyong mga kabayong nag-uunahan. Please be my wife, Skylie. Gusto kitang makasama at si Caleb habang buhay. Dahan-dahan siya nitong ipinaharap dito. Hindi siya nakaimik. Na-shock talaga siya. Hindi ka nga nanligaw. Napakamot ito ng batok. Kailangan pa ba yun? Napalo niya ito ng sandok sa kamay. Ouch! Aba malamang. Pero sasagutin mo ko, di ba? Depende. Ngunit wala nang karugtong iyon kundi mumunting ungol mula kay Skylie dahil sa halik na iginawad ni Zane. Kapag sinagot mo ko, pakakasalagad tayo ha. Bulong nito ng saglit na kumawala sa labi ng dalaga. Ang bilis, pero hindi na naman natuloy dahil sa ikalawang pagkakataon, inangkin ni Zane ang labi ng dalaga. Oo, sasagutin niya pero manligaw naman muna. Pero paano pa kung nauna na ang halik? Sa ngayon ay tuloy ang hearing at sigurado naman na makukulong si Tanya. Tatapusin lang nila ang problema bago ang kasal. Hindi man umuo si Sky pero doon din naman ang tuloy. Lalo na't hindi pwedeng sumuko si Zane dahil may Caleb na kailangan ng mami. At si Sky ang pinaka-the best mami para sa anak nito. Ilabas niyo ko rito, mga hayop! Ano ba? Tumunog na naman ang bakal na rehas. Pinupukpok na naman ni Tanya upang magingay. Itali niyo nga yan ang ingay. Ani ng hepe. Maya-maya binuksan ang selda nito. Bitiwan niyo ko! Bitiwan niyo ko! Ngunit wala nang boses pang lumabas sa bibig nito nang busala ng police officer at itinali ang mga kamay. O sige, magingay ka. Gumulong-gulong ka na parang uod. Pinahihirapan mo kasi ang sarili mo eh. Wika pa nito bago lumabas ng kulungan. Tanga, singhal ng isa sa kasama ni Tanya sa loob ng kulungan.